Pag-usapan natin ang mga sikreto. Bakit? Bakit natin pag-uusapan ang lihim? Ang lihim, ang diwa ng mga sorpresa na nagtatago sa loob ng mga kahon. Doon, no? Mga kahon na nakapaligid sa Christmas tree. Sa mga kahon, may kinalaman dyan of course ang elemento ng panandali, ang pagkubli. At sa pag-alog natin sa kahon, at sa paglapit ng kahon sa ating mga tenga, susubukan nating hulaan ang laman. Wow! Bagong sneakers? Bagong sneakers? O baka PlayStation? Baka Mac Mini M4 na computer? Nasa pananabik ang kilig. Mga 20 hanggang 30 segundo. At hanggang pag pinupunit mo ng wrapper, matutuklasan mo na ang laman pala ay plastic na picture frame na may tag price pa mula nung 2019. Sorpresa ang pagkubli ng katotohanan, ang sikreto, lihim, at lahat tayo ay may taglay na ganito. May ilang lihim na magaan at may ilang ding walang katumbas, ang dilim. Kahit ang matagal lang mag-asawa ay may mga bagay na hindi pa rin sinasabi o hindi masabi sa isa't isa. At ang mga lihim na ito ang pinagmumulan ng mga problema. At dahil sa mga to, paminsan-minsan ay nakaharap tayo sa mga salamin. At tinatanong natin, tama pa rin ba itong ginagawa natin? Simulan po natin ang isang kwento. Isang araw po bago magpasko. Merry Christmas! Na sinulat ni Macris Magboo Orpilla. Lahat sigurado'y makakatanggap ng regalo. Kakay, Kaz, alis na tayo. Baka pwedeng in private mo na lang kausapin ng babaeng yun. In private? Hindi ubra yan. Nabasa ko mga text messages niya at chat sa boyfriend ko. Umiiwas na nga si Buboy, lapit pa siya ng lapit. May isang message pa nga na nagpadala siya ng revealing na picture. Ano yon? Trip-trip lang? Bakit kasi nababasa mo yung phone ng boyfriend mo? Siya pa mismo nagpabasa sa akin dahil hindi niya alam kung paano ang gagawin. Nahaharas na si Buboy ko, no? Eh, baka naman na wrong send lang. Wrong send? I doubt it. Bakit ba kasi ang daming haliparot ng mga babae sa mundo? Sabi pa niya kay Buboy, girlfriend pa lang naman daw ako. Pwede pa raw siya kumiscore sa iba. The hell? So, anong plano mong gawin kapag nakita? Just watch me. Ayan ang babaeng papalapit na umiinom ng iced tea, Rina. Siya yung makati pa sa higad na kaopisina ni Buboy. Ay, mukha pala talagang malandi, no? Hindi naman sa judging the book by its cover ako, ha? Pero, ang kapal ng makeup, tsaka, pwede ba yung office attire niya? Litaw na yung kalahati ng dibdib. Mukhang wala pang bra. Kay! Miss, ikaw ba si Alexa? Oo, ako nga. What the heck? Sino ka ba? Bakit mo ako sinampal? Sabi mo kasi sa text message mo sa boyfriend ko, I wanna taste you, come and spank me. Ay, mali pala. Spank lang pala ang sabi mo, hindi slap. Teka, paano bang spank? Aba, at pinalo mo talagang braso ko? Natapon tuloy ang inumin ko. Ano bang problema mo, ha? Tsaka sino ba yung boyfriend mo? Ay, sa dami ba ng nilalandi mo, hindi mo alam who is who? Love, Kai, anong... Ayan, itong lalaking ito ang boyfriend ko. Buboy! Oh, may girlfriend ka? Akala ko ba ako lang ang gusto mo? Ano?
Buboy, dito ka lang sa likod ko. Love, alam mo hindi totoo ang sinasabi niya. Buboy, what's the meaning of this, ha? Babe, sino ba yung war freak na yan? Tumigil ka na, Alexa. Ilang beses na kitang sinabihan. Hindi ka pa rin tumitigil. Sinabi ko na nga wala akong gusto sa'yo at may girlfriend na ako. Hoy, babaeng haliparot! Magpapasko na sa isang buwan at malapit na rin magbagong taon. Ang mga kagaya mo dapat magbago na rin eh. Love, tara na. Uwi na tayo. Hoy, Alexa! Magpipitong taon na kami magkasama ni Buboy. Hindi lang isang beses ako sumugod sa mga babaeng nagtangkang lumandi sa kanya. Eh ano naman kung almost 7 years na kayo? Yung ibang mag-asawa nga naghihiwalay pa eh. Pabayaan mo na si Buboy na mag-explore ng iba. Hindi ka naman kagandahan pati, maputi ka lang hoy, hindi kayo bagay. Aba talaga gusto mo pa ulit tamaan ah? Tara na, Kaz. Pinagtitinginan na kayo ng mga tao, oh. Palapit na rin yung mga gwardya. Buboy, pigilan mo na kasi si Kakay. Love, halika na. Ihatid ko na kayo sa bahay. Na-report ko na naman sa HR yung ginagawa ni Alexei. What? Anong i-report mo? Eh, wala naman akong ginagawa sa'yo. Sexual harassment na ituturing ang mga ipinapadala mong messages sa akin. Pati ang pang-aakit mo dito sa opisina. Na-screenshot at nagawa ko na rin ng kopya ang mga voice messages mo. Hintayin mo na lang ang tawag ng HR. What? Kung makapagmalinis ka, parang sobrang honest mo at loyal. Mga wala kayong kwenta! Kakay, halika na. Rina, phone mo yata yun. Hello? Ano po? Sige po, pupunta po kami. Kakay, si Tita Emily, iniwan niya na tayo. Tita Karing, magpahinga po muna kayo dun sa kwarto sa loob. Kami na muna ni Rina ang bahala sa mga nakikipaglamay kay Tita Emily. Huling gabi na ng Tita Emily mo. Gusto kong samahan ang kapatid ko hanggang umaga. Ikaw nga itong hindi pa kumakain simula kanina eh. Pero tita, may sakit din po kayo. Hindi po kayo dapat masyado napapagod at napupuyat. Sunod na rin naman ako sa tita mo. Bakit pa kailangan magpahinga? Tita naman, nagagamot po kayo, di ba? Konting tiwala naman sa mga doktor. Hindi nga nila nagamot ang leukemia ng nanay mo sa kanang kay Emily. Paano pang sa akin? Ako ang pinakamatanda sa aming magkakapatid. Tita, may awa ang Diyos. Alam ko, at palagi naman ako nananalangin na gumaling na sana ako ng tuluyan at na sana wag na kayong magaya sa amin. Sa kanya naman ako kumakapit. Tita, kaya ikaw, Kakay, kayo ng anak ko si Rina. Magpapatingin kayo ng regular sa doktor. Alagaan niyo mabuti mga sarili ninyo. Tatalo na kami sa pamilya natin na nagka-cancer. Hindi biro magkasakit lalo na sa panahon ngayon. Nakikinig ka ba ha, Kakay? Opo. Mano po, Tita Karing. Andiyan ka na pala, Buboy. Yang si Kakay hindi pa kumakain. Wala pa raw siyang gana. Samahan mo muna. Sige po. Kay, tara na. Pero si tita, ayos lang ako. Tatawagin ko na lang kayo kapag napapagod na ako pero gusto ko lang muna manatili rito. Ang putla mo na. Maupo ka na rito sa tabi ko. Iniisip ko kasi si tita eh. Wala na si mama, wala na rin si tita Emily. Papasko pa naman. Mahigit 1 buwan na lang, Pasko na. Pakiramdam ko, unti-unting nauubos yung mga kamag-anak ko dahil sa leukemia. Kay, huwag mo nang isipin yan. Hindi naman natin talaga hawak ang buhay natin. Hiram lang to. Kaya dapat, live our life to the fullest ang motto natin sa araw-araw. Kagaya ngayon, malapit nang magpasko. At saka syempre... Malapit na tayo mag-anniversary. December 18 na. Ilang linggo na lang. Buti na lang talaga aabot pa tayo sa anniversary. Isang haliparot na naman ang nagtangka magpahiwalay sa atin. Kahit naman anong mangyari, hindi naman ako magpapaagaw. Ikaw lang ang mahal ko. At ikaw lang ang gusto kong makasama.
Kahit ilang beses pa tayong mag-away o kahit may magtangka pa sa ating dalawa, hindi tayo magpapaapekto. Kasi we chose to be together. Kahit na ang daming-daming problema, pinili at pinipili pa rin natin ang isa't isa. Pagplanuhan na natin ang anniversary celebration natin. Sige, love. Ikaw na mag-isip kung anong gagawin natin sa anniv natin. Pero sa ngayon, huwag ka na munang sumimangot dyan at kumain ka na. Kapag ayaw mo ng pagkain dito, pwede naman akong bumili. Wala akong gana, Buboy. Pahilig na lang sa balikat mo. Idlip lang ako sandali. Sige. Pero mamaya, pag gising mo, kakain ka na ha. Susubukan ko. Hello, Buboy? Nasa office ka pa ba? Oo, love. Pero pauwi na rin ako maya-maya. Dadaan lang ako sa mall. Magkikita kami ni Elena. May mga kailangan daw sila sa school ni Dino. Gusto mo bang sumama? Hindi na. Napuyat ako sa last lamay at libing ni Tita Emily kahapon eh. Saka may shift ako kanina sa trabaho. Matutulog na lang muna ako ngayon. Mag-message ka na lang kapag nakauwi na kayo ni Elena at Dino ha. Ingat kayo. Sige. Sure ka na ba na okay ka lang? Parang ang tamlay ng boses mo. Puntahan kaya kita. Bukas na lang, weekend. Para wala kang pasok. Don't worry, okay lang ako. Ay, teka pala. Anong balita sa liparot na babaeng nangaharas sa'yo? Nag-last day na rin siya kanina. Well, may history pala talaga daw yon dati sa trabaho niya. Na ganun ang ginagawa. Nabanggit lang ni Sander, yung isang kaopisina ko dito na dating kasama ni Alexa sa trabaho. Okay. Di good thing na wala na siya dyan. Nabawasan na yung iisipin ko. Sige na. Ingat kayo ah. I love you, Kai. I love you too. Ang sama ng pakiramdam ko. Bakit kaya palagi na lang ako nangihina at nahihilo? Anemic na naman kaya ako? Napansin ko pa kanina nung naligo ako na may pasa ako sa braso at sa hita. Nabangga ba ako nang di ko namamalayan? Hindi kaya. Diyos ko, huwag naman po sana. Huwag naman po sana magkatotoo ang takot ko. Ayoko pang mamatay. Ayoko magkaroon ng cancer. Ang himbing pala ng tulog kaya hindi ako nare-replyan. Mahihiga na lang ako ng dahan-dahan dito sa kama niya. Buboy? Oh, akala ko may lakad kayo ng mga kapatid mo. Gabi na, love. Nahatid ko na sila sa bahay. Pinuntahan lang kita kasi nag-alala ko. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko eh. Pwede ba na dito ulit ako matulog? Oo naman. Kung kanina antok na antok ako pero ngayon parang gusto ko na magising. Halika rito. Rina, caramel macchiato with extra shot of espresso. Ang aga naman akong sinundo ng pinsan ko para sa shopping date namin. Alam mo na, para iwas traffic kaya inagahan ko na. Pero bakit parang puyat na puyat ka? Wala ka namang pasok kagabi sa trabaho mo, di ba? Ano mo, hikab ka pa ng hikab dyan? Minsan nahirap ako matulog eh. Saka sa bahay ko natulog si Buboy kagabi. Kaya naman pala may booty call, hindi pala work call. Sira. Uy, kamusta na pala si Tita Karing? Ayun nga minsan may tulala moments at laging gro-rosaryo. Tapos naman ang chemo treatments ni Mama kaso hindi pa rin siya kampante dahil sa nangyari kay Tita Emily at sa mama mo. I know. Nakakatakot naman talaga lalo na magkasunod na taon pa silang namaalang. Kaya nga pinapunta ko muna kina Kuya Rino si Mama sa Davao para malibang sa mga apo niya doon. Pupunta rin ako sa Davao sa Pasko at doon din ako magno-New Year. Uy, ang saya. Kaso may iwan pala ako dito sa Manila.
Baka nabuboy na lang ako maki-holidays. Pwede ka namang sumunod sa Davao kung bet mo. Teka, pansin ko lang bakit parang ang putla mo? Ano, mapacheck up ka na kaya? Napuyat lang talaga ako. Uy, ready na pala ang kape ko. Mauupo muna ako dun sa sulok habang di pa tapos yung shift mo. Okay? Sige, mga 1 hour na lang naman eh. Relax ka muna dyan May mga fashion, home at travel magazines dito na bagong dating. So baka gusto mo mag-browse muna dito sa cafe habang naghihintay ka. Sige, cuz. Nakakatuwa din dito sa cafe na pinagtatrabahuhan ni Rina. Uso pa rin ang hard copy ng mga magazines. Old school na pwedeng magbasa habang nagkakape. Isang magandang way na mag-detox digitally. Wow! Ang gaganda ng mga Christmas decors at lights. Parang bagay itong white Christmas theme sa bahay ko. Wow! Pangarap ko to! Disneyland package! May mga ganito na palang offer ngayon? Alam ko na kung anong klaseng celebration ang gagawin namin ni Buboy para sa anniversary namin. Pupunta kami ng Disneyland. O tay, ba't ginabi na po kayo? Buboy, anak. Buti at narito ka. Buboy, tulungan mo ako, anak. Tay? Bakit ho? Pasensya ka na, Buboy. Isang walang kwenta ang tatay mo. Sa kagustuhan kong makaahon sa hirap at makatulong sa iyo sa gastusin dito sa bahay at sa pag-aaral sa mga kapatid mo ay... Kinakabahan ako sa mga pasakali nyo. Hindi lang unang beses nangyari ang ganito. Huwag mo sabihin na nagsugal ka na naman, tay. Anak, kailangan ko ng 30,000. Kung hindi ay makaguluhin na naman tayo ng mga pinagkakautangan ko. Tay naman. Nung huling beses, tinakot pa nila si Elena sa eskwelahan na kapag hindi ka nagbayad, si Elena ang kukunin nilang kabayaran. Hindi ka pa ba nadala? Magpapaskot bagong taon na, tapos ganito pa rin ang problema. Buboy, natukso lang ako. Panalo kasi ako nung una. Sa mga unang taya ko. Akala ko kapag nilabang ko ng todo, mananalo. Masaya sana ang Pasko natin at bagong taon. Marami sana tayong panghanda. Kaso lang ang lintik na si Roderick ang nanalo. Nakakapagod na kayong pagsabihan. Alam nyo naman na masama ang magsugal. Ginagawa nyo pa rin. Imbis na maipong ko ang pera na sinasahod ko, napupunta lahat sa pambayad ng mga utang ninyo. Hindi ako makapag-ipon para sa future namin ni Kai, tay. May trabaho naman si Kakay. May bahay at kotse pa na ipinamana ng mga magulang niya. Kung tutuusin nga, mas nakakaangat siya sa atin. Ang point ko po, sana konting konsiderasyon lang ho sana, tay. Napapagod na rin ho akong kumayod ng kumayod para sa wala namang napupuntahan. Aalis na muna ho ako. Buboy, paano yung 30,000? Hayaan mo ba na mapahamak ang tatay mo? Ilalapag ko po sa lamesa bukas kapag nakakuha na ako sa bangko. Alam ko naman na mali ito, na parang kinukonsinti ko si tatay. Pero hindi ko siya pwedeng pabayaan kagaya ng hindi ko rin pwedeng pabayaan ng mga kapatid ko. Ipagdadasal ko na lang na sana matauhan na rin siya. Nakakailang suka na ako ngayong araw. Kahapon din. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Kinakabahan ako Hindi kaya signs na to na may malubhan na rin akong sakit?
Baka nakuha ko yung sakit nila mama at ng mga tita ko. Love? Andito ka ba sa kwarto? Si Buboy, gabing-gabi na. Naku, hindi niya dapat malaman na nagsusuka ako at hindi niya lalo dapat malaman na masama ang pakiramdam ko. Andito ako sa banyo na master's bedroom, love. Akala ko tulog ka na. Dapat dinodouble lock mo ang mga pintuan kapag gabi na. Alam ko naman na minsan kahit madaling araw na nagpupunta ka pa rito. Paano mo magagamit yung susi mo kung idodouble lock ko yung pintuan? Sa bagay. Pwedeng payakap? Saka pahali? Ang higpit naman yung yakap mo. Bakit, love? May problema ka ba? Marami nang iniisip si Kakay. Hindi ko na dapat dagdagan pa. Kailangan ko lang ng comfort ng yakap niya. Wala naman. Namiss lang kita. Matulog na tayo? Naku, baka maamoy niya na nagsuka ako. Kailangan makagawa ako ng paraan. Love? Asan ang kiss ko? Bago yung hinihingi mong kiss, magsisipilyo muna ako. Kumain ako ng shawarma kanina eh. Pili ko ang baho ng hininga ko. Ikaw, magpalit ka muna ng pantulog mo. Shawarma? Di ba ayaw mo naman nun? Sige, magbibihis muna ako bago mahiga. Good morning, love. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Sumasarap lang naman yung tulog ko kapag katabi kita. Alam mo yan. Alam mo rin naman na hindi nagbabago ang pagkamiss ko sa'yo. Kahit pa malapit na tayong mag 7 years. Naalala ko dati may time na bored tayo sa relasyon natin. Pero dahil pinili nating maging committed sa isa't isa, nalagpasan natin lahat ng yun. Kaya itong 7th year natin, love, dapat i-celebrate natin ng super bongga. Agree? Agree naman ako. Basta kaya ng budget natin. Hindi ba marami ka namang ipon? Matagal ka na rin namang nag-iipon para sa future natin, di ba? Alam mo naman na yung ipon ko naubos nung magkasakit si Mama 2 years ago. Pero ngayon nakakapag-shopping na ako at pasyal kahit papano. Love? Love, may gusto pala akong gawin sa anniversary natin. Ano yun? Gusto ko mag-out of the country. Hindi pa natin nagagawa yun, no? Baka pwede na Hong Kong or Japan. Kahit hindi sa mismong anniv natin, kahit either Christmas or New Year. Basta doon ko gusto, sa Disneyland. Disneyland? Hong Kong? Japan? Oo, sana. Well, may time pa naman para maayos yan. Saka may kakilala akong travel agent na pwedeng tumulong sa atin sa pag-aasikaso ng visa kung sa Japan. Sa Hong Kong naman, wala namang visa na kailangan dun. Sige, love. Update kita. Pag-iisipan ko muna. Okay? Pakis muna ng good morning. Mwah. Mwah. Sige, love. Pag-isipan mo kung Hong Kong or Japan, ah. Hello, Elena. Kuya, nasa opisina ka ba? Nandito kasi ako sa bahay, may naghahanap kay tatay. Bogart daw yung pangalan. Hindi ko naman pinapasok sa loob sa bintana ko lang kinakausap. Ano raw ang kailangan? Tama yan. Huwag mong bubuksan ang pintuan, lalo na at mag-isa ka lang. Hindi niya sinabi kung anong kailangan niya pero may dalawang lalaking nakaitim na kasama tong Bogart. Tsaka yung mga itsura nila, parang may atraso na naman si tatay. Hingin mo ang phone number. Ipalusot mo na lang sa may bintana. Kukontakin ko na lang sila ng direkta. Sige kuya. Ay, nakakainis talaga si tatay. Pangako niya dati magbabago na siya. Magpapasko na ulit magbabagong taon na rin. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagsusugal. Huwag mo nang intindihin yan si tatay. Tawagan mo ulit ako kapag nakaalis na yan mga taong yan. Sige kuya. Paano ko naman madadala ang mahal kong si Kakay sa Japan? O kaya sa Hong Kong Disneyland? Kahit nga papuntang Tagaytay, hindi aabot ang budget ko. Kakabigay ko lang ng 30,000.
bago na namang babayaran. Kahit anong racket pa ang pasukin ko ngayon, parang kulang na kulang pa rin sa utang pa lang ng tatay kong sugarol. Sana naman magkaroon naman ng magandang balita ngayong Pasko. Hindi puro problemang ganito. Cuz, Kakay, nakahanda ng breakfast. Oh, ano, okay ka lang? Galing ka sa banyo, parang ang putla-putla mo. Nagsuka ka ba? Nagpupunas ka pa ng bibig mo eh. Ayos lang ako. May migraine ata ako. Nasuka lang ako sa sakit ng ulo. Sobrang bigat ng pakiramdam ko eh. Para akong nahihilot, nangihina. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Alam mo naman, college pa lang, anemic na ako at ganito lagi yung sintomas. Kapag may time na, saka na ako magpapacheck up. Tara, kain na tayo para makapag-shopping. Bakit ka nga pala nagyayang mag-shopping? Gusto ko kasi ng mga bagong damit para kapag natuloy yung plan namin next month na mag-Disneyland, ready na ako. Disneyland? Wow, anniversary celebration! Oo, cuz. I'm so excited. Pakiramdam ko kapag natuloy kami, pwede na ako mamatay sa saya. Uy, Ibig sabihin, nagawa ko na yung gusto kong gawin sa buhay. Alam mo naman ang pangarap ko mag-Disneyland, di ba? uy, ano ka ba? Bawal mamatay, no. Huwag mong mabanggit-banggit yan ha, lalo na sa harap ni Mama. Ito naman, naisip ko lang naman, we only live once, kaya dapat mag-enjoy ng bonggang-bongga. The best way for that ay magkaroon ng maraming experience, including traveling out of the country for leisure and fun. Bagay. Pero di ba medyo may pagkakuripot si Buboy. I mean, alam mo na, ganun. Lagi nga siyang gipit kasi nagsisave siya para sa future namin eh. Yun naman yung pangako niya kahit dati pa. So ano, pumayag ba? Papag-isipan niya raw. Siguro kung Hong Kong or Japan. Kasal ba? Wala kayong balak na dalawa? Sakal? Sira ka talaga. Kasal, hindi sakal. Hindi siya priority, pero part naman siya ng future plans namin. Tara na nga, magpunta na tayo sa dining area para makakain at makapag-Gora Bells na tayo papuntang mall. Sure, tara. Ay, paano ko ba ipapaliwanag na ayoko magpakasal dahil baka kapag namatay ako, mabiyudo lang na maaga yung buboy ko. Grabe Kaz, ang dami mo namang pinamili. Hindi ba kababayad mo lang ng mga utang mo nung nagkasakit si tita? Yeah, finally, debt-free na ako, kaya pwede na ako maglustay ng sahod ko. Sana pala nagtipid ka na lang, tapos sa Hong Kong or sa Japan ka na lang nag-shopping. Baka pwede rin naman mag-shopping doon. Isa pa, parang honeymoon naman namin ni Bubo yung travel namin, kaya dinamihan ko na yung binili kong pantulog. Alam mo, Kaz, hanga talaga ako sa tatag niyong dalawa, no? 7 years, imagine! Well, almost 7 years. Very special nga talaga this year kasi sobrang daming nangyari. Parang ngayon pa lang talaga kami mag-all-out celebrate ng anniversary. Kaya nakaka-excite! Piruin mo, ang daming umaakit kay Buboy dahil artistahin naman talaga yung itsura. Tsaka, pang model ang build at height ng jowa mo. Tsaka ikaw, ilang beses ka na bang binakuran din ni Buboy to the point na nag-work from home job ka na lang? True! Naalala ko nga one time, 1 week siyang nag-leave sa work para lang samahan ako sa conference ko sa Baguio. Dahil yung kaopisina ko na lalaking pinagseselosan niya yung kasama ko doon. Sobrang nakakabilib talaga kayong dalawa. Alam mo yun, literal na pinaglalaban niyo yung relasyon niyo sa mga taong gustong sumira sa inyo. Hands down, Kaz, ang lupet! Alam lang namin kung ano yung gusto namin. At kahit anong mangyari, hindi kami bibitaw sa isa't isa. Grabe, napagod ako mag-drive. Ang traffic. Buti na lang hindi ako nahilo. Sarap mahiga dito sa sofa. Nahilo? Bakit ka mahihilo, love? Okay ka lang? Buboy,
andito ka? Oo, tumatawag ako sa'yo kaso naka-off ang phone mo. I made dinner for us. Tara na. Sana naman hindi ka pa kumain. Kasi baka sayang lang yung niluto ko. Payakap muna. Dito ka muna sa tabi ko, papawala ng pagod. Ayan na, higpit na yakap at pakis pa. Mwah! Teka love, bakit parang namamayat ang mukha mo? Malalim rin yung eye bags mo ngayon. Ewan ko. Baka dahil sa pagod lang. Pero okay lang naman ako eh. Teka, ano ba yung niluto mo? It's my surprise for you. Ang favorite mong kalderetang kambing. Sige, sunod ako sa dining. Mauna ka na. Magsi-CR lang ako at magbibihis. Sige. Kambing? Pumaligtad yung sikmura ko. Makapunta na nga ng banyo sa kwarto para hindi marinig ni Buboy. Grabe, ang daming tao sa simbahan. Siguro dahil unang gabi ng simbang gabi, no? Pero anticipated mass naman to. Oo nga eh. Sa gilid tuloy tayo ng simbahan nakapwesto. Oh, lalim ng buntong hininga mo, Kaza. Teka, bakit nga pala ako niyaya mo sa simbang gabi anticipated mass? Pakiramdam ko, pinagtataguan ako ni Buboy. Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Baka dahil tuwing magkikita kami at mag-uusap, kinukulit ko siya about sa out-of-the-country trip namin. Teka, 3 days na lang anniversary nyo na. Ngayon pa kayo nagkakalabuan? Na-carried away kasi ako sa galit ko kasi. Nahamon ko siya ng hiwalayan kaninang umaga nung tumawag siya sa akin sa phone. Ano? Ganito kasi yun. Buti naman naalala mo pang tumawag. Wala man lang good morning? Galit agad? Kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Hindi yung parang pinagtataguan mo ko. Galit ka ba dahil hindi ko nakain yung niluto mo para sa akin last week? Dahil tinulugan ko yung kalderetang kambing? Alam mong hindi ako mababaw na gaya niyang pinapahiwatig mo. So ano? Ako yung mababaw? Aba, Buboy, anong petsa na? Anong balak mo, ha? Mag-anniversary ba tayo na magkasama o maghiwalay na lang? Parang baliwala naman ako sa'yo eh. Kakay, ano ba sinasabi mo? Sa lahat ng ayoko yung binibitin ako, yung niloloko ako. Paano naman kita binitin at niloko? Wala ka pa rin update kung ano yung plan mo sa anniversary natin. Pinapaasa mo ako sa wala. Nung una akala ko isusurprise mo ako pero wala. Baliwala lang ako sa'yo. Hindi totoo yan, Kai. Please naman. See? Wala kang masagot. Alam mo, para hindi na ako istorbo sa'yo, maghiwalay na lang tayo. Para this way, wala ng anniversary celebration. Kakay! Ano? Nakipag-break ka tapos sa phone call pa? Nababaliw ka na ba, Kakay? Hindi ko rin alam. Napapraning na kasi ako rin eh. Ano kinapapraning mo? Teka, sandali, nagri-ring ang phone ko. Hello? Oh, kuya. Ano? Nasa ospital si Mama? Sige, magbubuk agad ako ng flight at papunta na ako dyan. Kas, bakit? Ano nangyari kay Tita Karen? Matamlay daw saka hindi nagkakakain si Mama eh. Dinala ni Kuya sa ospital, dehydrated daw. Mukhang mapapaagang flight ko pa Davao. Gusto mo ba samahan kita? Hindi na. Ang gusto ko makipag-ayos ka kay Buboy. Huwag mong itapon ng 7 taon yung pinagsamahan dahil lang sa mood swings mo, ha? Teka, magbubuk lang ako ng flight online. Paano ko ba sasabihin kay Rina na nakakaramdam ako ng kakaiba? Na baka may leukemia rin ako. Hindi ko masasabi ngayon dahil worried na rin siya sa mama niya. Ay, Lord, please, tulungan niyo po kami.
gaano ako ka-thankful sa lahat, di ba? Hindi niyo ako pinabayaan. Tuwing kailangan ko na masasandalan, ng lakas ng loob, nagpapadala kayo ng tulong sa pamamagitan ng ibang tao. Alam ko rin na ipinagkakaloob po ninyo yung kung ano sa tingin niyo na nararapat para sa akin. This time, Lord, hihiling po ako ulit. Taon-taon po ako nakakakumpleto ng simbang gabi. Nang magkasakit si Papa at sumunod si Mama, yun po ang hiniling ko. Ang makasama ko pa sila na matagal. Pero kahit hindi rin po yun nangyari, nauunawaan ko po na baka tapos na yung mission nila. Baka dahil doon kaya kinuha niyo sila sa akin na maaga. Pero ngayon po sana, ngayon na sobrang natatakot ako para sa tita Karing ko at sa sarili ko. Baka po pwede makahiling ulit, Lord. Lord, baka pwede po na dugtungan pa ninyo yung buhay ng tita ko. Pati rin po yung sa akin. Alam ko po wala akong karapatan na hilingin to. Pero wala naman pong masama kung susubukan. Lagi ko po sinasabi, may your will be done. At totoo pa rin naman po ito. Kahit po anong mangyari, hindi po mawawala yung paniniwala ko sa inyo. Maraming salamat po. Bakit kaya wala pa si Buboy? Usapan namin dito sa restaurant na to kami magkikita ah. Ay, natuwa pa naman ako dahil anniversary namin ngayon at sa mamahaling resto pa niya ako niyaya kahit na naghamon ako ng hiwalayan nung isang araw. Hello? Rina? Ano, kamusta si tita? Okay na si Mama. Ito nga, kaya ako napatawag dahil gusto ka raw makausap eh. Papasa ko sa kanya yung phone ah. Hello? Tita Karing! Ay, Kakay! Iha, maayos na lagay ko. Pasensya ka na at nag-alala kayo sa akin ha. Itong si Rina, iyak ng iyak eh. Ay, tita, please huwag na po kayo lagi malungkot ha. Kamusta po yung mga lab test nyo? Ay, maayos naman ang lahat. Wala dapat ipangamba, kaya huwag ka na rin mag-alala. Maayos ako. Eh, sana magtuloy-tuloy na. Para hindi man naabutan ng mama mong kasal mo at ang binyag ng apo niya sa'yo, eh, maabutan ko man lang sana. Tita naman, pinaiyak niyo ba ako? Mag-iingat ka lagi ha, Kakay. Tatawag na lang kami sa Pasko at sa bagong taon. Kung makakasunod ka nga sana dito eh, mas masaya sana. Magkita na lang po tayo pagbalik nandito ni Rina. Thank you, tita. Okay na po kayo. Ay, may awa ang Diyos. Dinidinig niya yung mga panalangin natin. O siya, nagkakadramahan na tayo eh. O, babay na muna. Kamusta na lang kay Buboy, ha? Sige po, tita. Babay po. Ay, ngayong maayos na si tita. Oras na siguro para asikasuhin ko naman yung sarili ko. Pero, asa na kaya si Buboy? 1 hour late na siya. Tay! Nagbibihis po ako. Magkikita kami ni Kakay. Baka pwede pakitingnan naman yung nasa pintuan. Sige, anak. Bogart, bakit ka nandito? Umalis ka na. Nandito ang anak ko. Alam mo yung anak mo, wala rin isang salita. Sabi niya, babayaran niya na ako ng buo. Kalahati lang ay binigay. Wala rin kwentang kausap, nagmana sa'yo. Ay, bibitiwan mo ako, Bogart. Huwag kang manggulo rito. Babayaran kita sa 1 buwan. Nakahanap na ako ng trabaho sa isang car wash. Mag-iipon pa ako ng pabayad sa'yo. Please, huwag mo nang guluhin ang mga anak ko. Tay, sino po ang... Tay? Hoy! Bitiwan mo ang tatay ko! Sino ka ba?
Yan! Sabi mo, bitiwan ko, di ba? Nasaktan tuloy ang tatay mo. Tay, ayos po ba kayo? Bitiwan mo ako! Buboy! Bogart! Parang awa mo na! Bitiwan mo na si Buboy! Wala siyang kinalaman dito! Wag! Wag mo saktan ang anak ko! Pakiusap! Tigilan mong pagsuntok sa kanya! Tay! Huwag kayong mag-alala. Hayaan nyo na. Kaysa kayong masaktan. Anak! Warning ko yan sa inyo mag-ama, kapag hindi nyo binigay ang pera ko bago magpasko, hindi lang yan ang aabutin ninyo. Dapat sa mga napakawalang kwentang ama na ipinahamak pa ang anak, dinuduraan. Tay, Buboy, Diyos ko, nawala naman yung anak ko. Buboy, sandali. Dadali kita sa ospital. Finally, si Buboy tumatawag. Sagutin ko na nga, gutom na ako. Hello? Asan ka na? Magdadalawang oras na malamig na yung order mo. Ate, Kakay. Elena? Elena, bakit ikaw yung tumawag? Anong nangyari sa kuya mo? Nasaan si Buboy? Ate, pumunta ka dito sa St. Martin Hospital. Andito si Kuya Buboy. Oo, papunta na ako. Pero sabihin mo muna, anong nangyari? Hello? Hello? Naputol yung tawag. Nanginginig ako. Baka hindi ako makapagmaneho. Tatawag na lang ako ng taxi. Diyos ko, huwag naman sana may masamang nangyari sa mahal ko. Ate, Kakay. Naputol ang tawag ko kanina kasi namatay yung phone ni Kuya kaya inabangan na lang kita dito sa may labas ng emergency room. Ano nangyari? Ha? Asa si Buboy? Nabugbog po si Kuya Buboy. Nawalan siya ng malay kaya dinala namin ni tatay dito sa ospital. Nasalubong ko sila palabas ng bahay. Mabuti, dumating ako kagad. Si tatay. Pati si Tatay Boy? Dalawa sila ni tatay na nasa ER. Si tatay dahil pinilit na buhatin si kuya, sinumpong ang sakit na sa likod. Si kuya bugbog sarado ang braso. Puro pasa yung katawan niya, ate. Samahan mo ako sa loob. Gusto ko makita ang kuya mo. Kuya, andito si ate. Love, sobrang natakot ako. Habang papunta dito, akala ko kung ano na... Hindi ko kaya. huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Kaunting pasa lang to. Kita mo nga, isang galos lang ang nasa mukha ko. Ate, ipinagsanggan ni kuya yung braso niya sa mga suntok para hindi tamaan ang mukha niya. O diba, kahit binugbog na feeling gwapo pa rin. Huwag mo akong patawanin, Elena. Masakit ang mga pasa ko. Masaya lang ako, kuya, na okay ka. Pupuntahan ko lang si tatay sa kabila, ha? Tinurukan siya ng pampatulog kasi nagwawala kanina dahil gusto kang katabi dyan sa kama mo. Sige. I'm sorry. Sorry sa mga kababawan ko. Sorry dahil inaway kita at hinamon ng hiwalayan. Hindi ko kaya mawala ka, love. Hindi ko kaya. Tama na. Hindi naman ako nawala. Tama na ang iyak. Sorry. Kasi anniversary natin pero nandito tayo sa ospital. Kahit nasa pa tayo, okay lang. Basta kasama kita. Masakit ba?
May pasa sa pisngi mo. May sugat yung labi mo. Pati inakatawan mo. Iangat mo yung t-shirt mo, ha? Diyos ko! Sino gumawa sa'yo nito? Saka ko na lang ipapaliwanag. Matutulog muna ako. Inintay lang talaga kita. Sige, love. Ito lang ako. Babantayan kita. Hindi kita iiwan. Elena, kailan ako nailipat dito sa private room? Kagabi lang kuya, nung makatulog ka, nilipat ka rin dito nung may bakante na kwarto. Si tatay. Pwede na siyang lumabas mamayang tanghali. Ikaw hindi pa kasi may test pa raw na gagawin sa'yo. Buti na lang covered ng health card ng opisina niyo yung gastos niyo ni tatay dito. Kung hindi, baka problema pa natin yung pambayad. Nasaan ang ate kakay mo? Namumutla si ate kanina kaya sinamahan ni Dino na kumain muna sa kantin. Ayaw nga pumayag kanina pero hindi siya tinigilan ni Dino. Alam mo naman yun mapilit. Mabuti naman at inaasikaso ninyo ang ate kay ninyo habang tulog ako. Kuya, suka ng suka si ate kaninang umaga. Tsaka kagabi parang putlang-putla siya. Baka dapat magpatingin din siya habang nandito na tayo sa ospital. Ano? Nagsusuka? Pero anemic talaga siya kaya maputla. Oo kuya, tapos walang tigil siya ng kakaiyak. Kala niya siguro hindi ko napapansin pero hikbi siya ng hikbi tsaka parang ang lalim ng iniisip niya. Ano kayang nangyayari kay kakay? Kuya, uwi na kami ni tatay ha. May iwan si Dino rito pero pinabili ko ng gamot mo kaya kayo muna ni ate dito sa kwarto mo, okay? Shh! O sige. Huwag ka nang maingay kasi Ay. natutulog si ate mo sa sofa. Bakit pala hindi nagpunta si tatay dito? Nahihiya siya sa'yo kuya. Nung tulog ka, nandito siya. Iyak pa nga ng iyak Pero nung magising ka, sabi niya, hindi niya raw alam kung paano ka haharapin. Hiyang-hiya siya sa nangyari. Hayaan mo, mag-uusap na lang kami kapag nakauwi na ako. Oh, mag-ingat kayo. Mag-taxi na kayo pa uwi. Kumuha ka ng pera sa wallet ko. Hindi kuya, ayos lang. May naitabi naman akong pera mula dun sa mga allowance ko Yun na lang yung gagamitin namin. Kuya, huwag ka mag-alala. Hanggang makakaya namin, tutulungan ka namin sa gastos sa bahay. Hindi na rin kami magiging bill mo ko ni Dino. Hindi naman ako nagre-reklamo. Alam mo naman na hindi ko kayo pababayaan. Kami rin kuya, aalagaan ka rin namin. Hindi lang laging ikaw ang nagsasakripisyo para sa aming lahat. Grabe, napapadrama ako ng tanghaling tapat sa'yo kuya. Sige na, umuwi na kayo para makapagpahinga ka na rin. Salamat, Elena. Ay, ayan, gising na pala si ate Kay. Ate, uwi na kami ni tatay ha. Si Dino may binili lang na gamot ni kuya. Sige, ingat kayo, ha? Love, Sorry, nakatulog ako. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? may tatanong ako sa'yo. Sana sagutin mo ako ng totoo. Ha? Ang seryoso mo naman masyado. Ano ba yun? Love, may sakit ka ba? Ha? Narinig mo ang tanong ko. May sakit ka ba, kakay? I'm sorry, Buboy. Hindi ko masabi kasi ayoko mag-alala ka. May sakit ka? Ha? Huwag kang tumayo. Makakasama sa'yo na bumangon agad. Love, ano? Huwag mo kong intindihin. Ikaw ang tinatanong ko. At totoo, kaya ako nag-aaya na mag-Disneyland tayo kasi gusto ko sana na magawa yung mga espesyal na bagay.
yung mga pangarap ko. Para kung sakaling hindi na ako magtagal sa mundo. Love, ano ba yung sinasabi mo? I've been feeling so weird lately. Pakiramdam ko si Thomas sa sakit ng pamilya namin. Natatakot ako, love. Hindi ko alam kung anong gagawin. Anong pruweba mo na... Ano pruweba ko na cancer yung sakit ko? Kakay, Nararamdaman ko. Ayoko lang pansinin. Ayoko lang magpa-check up. Hindi ko kaya malaman na kumpirmado nga na naman ako yung sakit na yun. Ayoko malaman kung gaano na lang ako katagal mabubuhay. hindi ka dapat maniwala lang sa iniisip mo. Hindi ka doktor. Lalo hindi ka Diyos para malaman kung gaano ka katagal mabubuhay sa mundo. Halika, magpapacheck up tayo ngayon na. Sa ayaw mo man o sa gusto. Uy, bawal kang bumaba ng kama mo. Iswera mo, please. Kalma lang. Sige na, magpapatingin na ako. Pero wag mo alisin yung nakakabit na swero dyan sa kamay mo. Tawagin mo si Dino. Magpapadischarge na ako ngayon din para masamahan kitang magpa-check up. Pero ayoko. Kakay, please. Ayoko. Sige, ganito. Kapag totoong may sakit ka, pupunta tayo sa kahit saan mo gusto. Sa Disneyland bago magpasko. Gagawan ko ng paraan pero pagkatapos nun, magpapagamot ka. Hindi pwedeng ayaw mo. Sa pagkakataong to, ako na ang masusunod. Love, kanina ka pa nakatingin sa akin. Ang higpit ng kapit mo sa kamay ko. Ikaw din. Kanina ka pa nakatitig sa akin. At kanina mo pa rin hawak yung papel na yan. Totoo ba to? Sabi ng doktor, totoo. Hindi mo pa narinig kanina? Hindi ako makapaniwala, love. Kuruti mo ang pisngi ko. Ayoko. May galos ka sa pisngi. Ayoko masaktan ka, love. Ibig sabihin, lahat ng sintomas mo. Bakit di ko naisip agad yun? Kay, ang saya-saya ko. Sobrang saya ko. Ito na yata yung pinakamagandang regalo ngayong Pasko. Wala akong sakit, love. Yan ang unang magandang balita. At ang pinaka-star ng Pasko natin. Magkaka-baby na tayo. Tama. Kuya, ano yan? Bakit nag-empake ka ng damit mo? Kauwi mo lang galing ospital kanina. Alis ka ulit? Oo, Elena. Kinakakay muna ako titira. Ha? Dahil ba? Pwede ka bang makausap, anak? Tay, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Maayos na. Ikaw, Elena, ikaw nga ang mag-ayos ng gamit ng kuya mo habang nag-uusap kami. Lahat ba na nandito, kuya? Oo. Lahat ng nasa cabinet, isilid mo sa bag. Susunduin ako ni Kakay mamaya. Kinuha niya lang yung kotse niya na naiwan niya sa restaurant nung gabi na na-ospital ako. Ah, kala ko maglalayas ka, magtatanan ka lang naman pala. Buboy, aalis ka ba dahil sa akin? Tay, Hayaan mo akong humingi ng tawad sa iyo at sa mga kapatid mo dahil naging irresponsable akong ama. Ilang beses na kayong nagsabi na mali ang ginagawa ko pero... kinailangan pang masaktan ka. Buboy, para maisip kong mga kamalian ko. Tay, napablatter na namin kanina ni Kakay yung Bogart na yun. Hindi na niya tayo guguluhin. Pero dapat pagbayaran niya ang ginawa niya sa iyo. Ang importante, hindi na tayo magkakaroon ng kaugnayan sa kanya. Pero hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang pera niya. Idineposit ko na rin ang bayad sa utang ninyo gaya ng pangako ko sa kanya nung nagkausap kami dati. Kay Kakay galing ang pera. Ayoko nang lumaki pa ang gulo. At dahil utang mo naman talaga yon,
binayaran na namin. Patawad anak, ha? Pati si Kakay ay nadadamay na. Hindi ko na talaga uulitin. Magbabago na ako. Simula ngayon, ilang araw na lang Pasko na. Ipapangako ko na magiging masaya ang Pasko natin dahil magbabago na talaga ako. Ipakita mo na lang sa gawa, Tay. Sa ngayon, susuportahan ko pa rin naman ang pamilya natin. Pero dahil kailangan din naming mag-ipon ni Kakay, medyo kailangan nating magsikip ng sinturon. At wala nang bisyo, Tay, ha? Oo anak, pangako yan. Hindi ko na kayo ilalagay ulit sa kapahamakan. Natuto na ako. Patawarin mo ako, Buboy. Elena, at si Dino na natutulog sa kabilang kwarto. Ang drama niyo naman, tatay. Naiyak tuloy ako. Ay, kuya, may nag-doorbell. Baka si ate Kaka yun. Tumakbo ka pa talaga papunta sa pintuan. Excited ka ba? Ate! Hi, Elena. Tay, mano po. Kakay, kaawang ka ng Diyos. Oh, love. Upo ka muna dito sa gilid ng kama. Baka mangawit ka. Sige, love. Kakay, magpapasalamat ako sa iyo dahil sa tulong na ginawa mo para sa sa utang ko. Nakakahiya man na malaman mong sugaro lang ama ng nobyo mo pero yun ang totoo eh. Pero huwag ka mag-alala. Magbabago na ako, pangako yan. Tay, pamilya po tayo at isa pa, hindi ko naman pwedeng pabayaan yung magiging lolo ng anak namin ni Buboy. Lolo? Opo, Tay. Magkakaanak na kami. Magiging pamilya na kami ng Kakay ko. 8 weeks pregnant po ang mamanugangin ninyo, Tay. Ay naku, napakagandang balita nito. Napakagandang regalo sa atin ngayong Kapaskuhan. Oh my God, ate! Kaya pala suka ka ng suka tsaka iyakin ka masyado. Wow, magiging tita na talaga ako. Teka, tatawagin ko si Dino ah. Dino! Tama po, Tay. Ito na po ang pinakamagandang balita at regalo ngayong Pasko. Anong sabi ni Rina at nila Tita Karing? Naku, luluwas nga raw agad matapos ang New Year para ibili yung baby natin ng mga damit. Sabi ko nga masyado pang maaga eh. Halika nga dito, love. Payakap at pahawak sa munting anghel sa loob ng mahal ko. Masayang-masaya ako, Buboy. Dahil bukod sa wala naman pala akong sakit, magkakaanak na tayo. Kahit naubos ko ang pera na dapat ay sa future natin, masaya ka pa rin? Oo naman. Kinikita naman yung pera. Ang pamilyang mas importante. At saka, mukhang natauhan na rin naman si tatay at sobrang excited niya sa magiging apo niya. Mukhang magiging spoiled apo sa Lolo Boyet at Lola Karing yung baby natin. Masaya ka pa rin kahit hindi tayo magdi-Disneyland? Well, kailangan natin magtipid para sa kasal natin next year. Kahit pa simpleng okasyon lang. Aba, dapat naman mukha pa rin akong maganda. Oo naman. Ikaw naman talaga ang pinakamaganda. Salamat at pumayag kang magpakasal kahit wala naman tayong ipon. Hayaan mo, kapag malaki na ang anak natin, mas masaya nang mag-Disneyland. Masayang-masaya ako, love. At sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon na dinanig niya lahat ng hiling ko. At may bonus pa na baby star ng Pasko.